mga natatanging guro ng ating mahal na paaralan, Ma'am Annalisa M. Benito. Magandang hapon po, Ma'am. Magandang hapon po, Sir Julius at Ma'am Nelly, at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood. Ako po si Annalisa M. Benito, isa sa guro ng STEM Department kasama ng aming subject group head na si Sir John Philip I. Ramos, kasama ng 3 Teacher 3 at 7 Teacher 2 kung saan 8 po sa aming departamento ay nakapagtapos na ng master's degree. At ang nalalabing 3 ay kasalukuyan pa pong nagpapakadalubhasa sa larangan ng pagpi-PhD. Ang STEM strand po ay nakatutok sa pagsasagawa ng iba't ibang pagsasanay at proyekto upang hasain ang mga mag-aaral na nabibilang sa STEM sa pagsulat at paggawa ng papel pananaliksik o research paper. Sila rin po ay dumadaan sa pre-oral defense na kanilang isinulat na research paper. Nagsasagawa rin po kami ng product development writing para sa ikatlo at ika-4 na kabanata ng kanilang papel pananaliksik. Bago po sila sumalang sa kanilang final defense, hinahasa rin po natin ang mga mag-aaral sa Statistics and Probability kung saan sila po ay inaatasang magsagawa ng survey sa 100 respondents sa kani-kanilang barangay base po sa ibinigay na paksa. Gamit ang mga datos na kanilang nakalap, gumagawa po ang ating mga mag-aaral ng mga PowerPoint presentations ng kanilang mga computed data. Ang mga datos pong ito ay ginagamit nila upang lumikha ng kani-kanilang magazine. Nag-e-explore din po ang aming mga mag-aaral sa pagpapaunlad ng kanilang kaalaman sa General Chemistry, General Physics at General Biology. At nagsasagawa sila ng iba't ibang experiment. Kamakailan lamang po sila ay nagsagawa ng TikTok experiment na kung saan makikita ang iba't ibang kasanayan sa pag-eeksperimento. Gumagawa rin po ang mga bata ng produkto gaya ng dishwashing liquid at soap. Ang husay talaga ng mga batang STEM. Ma'am, para po sa inyo, ano po ang pinakamahalagang best practices ng STEM? Para sa akin po ay ang hands-on learning. Kailangan maranasan po ng mga mag-aaral ang aktwal na aplikasyon ng kanilang mga natututunan. Mas mainam po ang mag-eksperimento kesa puro teorya lamang. Kaya po ang Senior High School STEM Strand ay patuloy sa dedikasyon sa pagsisikap na maibahagi ang kaalaman sa ating mga mag-aaral. Wow, Ma'am Ana! Talaga naman na napakaganda na naging hangarin nyo sa STEM strand. Ma'am Ana, tanong ko lang po, paano naman po ba mapapabilang ang mga mag-aaral na nagnanais na makapasok sa STEM strand? Career assessment results po ang nagiging basihan natin sa pagpili ng iba't ibang strand sa senior high school. Sa STEM po, kailangan na ang bata ay mayroon pong final grade sa science at mathematics sa grade 10 na hindi po bababa sa 85. Gayon din po, kailangan ay mayroon silang percentile rank na 86 o mas mataas pa sa STEM subjects sa career assessment exam. Ito po ay upang matiyak ang kanilang kahandaan sa pagkuha ng iba't ibang asignatura o espesyalisasyon na makikita sa bawat strand. Ano po ma'am ang pinakalayunin at katangian na dapat mataglay ng mga bata sa STEM strand? Ang aming strand po ay naglalayon na yumabong ang kasanayan sa inobasyon at pananaliksik. At laging tandaan na hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng mataas na grado, kundi mahalaga ring ma-develop ang critical thinking at problem-solving skills kasama na ang collaboration at teamwork. Dahil ito ang magdadala sa mga mag-aaral sa susunod na antas sa kanilang karera. Ang bawat mag-aaral ng STEM ay binibigyan ng pantay at patas na pagkakataon upang mahasa ang kanilang kakayahan. Partner, talaga namang kahanga-hanga ang tinura ni Ma'am Ana. Balita ko po, Ma'am Ana, na nag-champion po ang STEM strand sa nagdaang DST at 2024. Yes po, Sir Julius.
Sa aming paglahok sa Division Science Technology Fair noong November 15, 2024, ipinamalas ng STEM team ang kanilang talino at determinasyon sa kompetisyon. At dahil sa paglahok sa Science Innovation Expo Team Category, ang Peñaranda Senior High School ay nagwagi bilang kampyon. Ang tagumpay na ito ay nagbigay daan para sa amin na maging kinatawan ng ating dibisyon sa Regional Science Technology Qualifiers, isang plataporma kung saan patuloy naming ipinapamalas ang aming pangako sa kahusayan at inobasyon. Tunay nga nakakabilib, partner, ang ating STEM strand. Balita ko, partner, ikaw ang coach ng mga batang ito. Congratulations sa iyo, partner. Ika nga sa atin, bayan, budang gagaling nga naman ang mga batang are. Salamat, partner. Masasabi ko na talagang binuhos namin ng mga bata ang 100% na time and effort para makuha lamang ang inaasam na karangalan. Ma'am Ana, maganda po ang inyong mga layunin at gawain. Talaga naman po na naguhusay ng ating mga mag-aaral. Sa punto pong ito, ano naman po ang masasabi ninyo sa mga magagaling at mahuhusay nating estudyante na naging bahagi ng scholarship program ng DOST at ng CHED? Ang mga tagumpay ng aming mga STEM learners ay lagpas pa sa mga kompetisyon, sapagkat ilan sa aming mga estudyante ang nakatanggap ng prestihiyosong mga scholarship mula sa DOST at CHED. Ang mga scholarship na ito ay sumasalamin hindi lamang sa kanilang kahusayan sa akademya, kundi pati na rin sa kanilang halagang disiplina at pagkamakausisa na itinataguyod ng aming STEM curriculum. Kaya, ang kakayahan ng ating mga mag-aaral sa mga kakayahang siyentipiko at malakas na abilidad ay para maharap ang mga pagsubok sa modernong panahon at maibahagi ang kanilang mga natutunan na maaaring maging kapaki-pakinabang sa ating komunidad. Maraming salamat po, Ma'am Ana, sa ibinahagi mong